Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin yung mga lighter side ng SEO. Meron na naman kami panibagong episode dito ni Coach Jello. Yan. Medyo baka mahawaan namin kayo ng mga problema. Pero yung pagkukwentuhan natin is about problematic SEO. So, meron niyang counterpart, Sir Gab, yung programmatic SEO, no? Pero bago tayo mag-start, i-define muna natin yung problematic SEO. So, meron tayong kaibigan si ChatGPT. Binigyan natin ng malupit na prompt. So, ito yung definition ng problematic SEO. Ito i-coin natin to sa kay Sir Gab kasi ito lagi yung pinopromote niya nung nakaraan pa. Yung maproblemang SEO. So, yung Pinapauso ko definition, talaga yung niche na yan sa kumbaga bagong element ng bagong aspect ng SEO. baka sooner or later makikita nyo sa mga job posting, knows how to do problematic. So, ito yung definition niya. Problematic SEO, a noun, the fine art of navigating SEO campaigns that are so riddled with issues you'd swear they were designed by your ex's lawyer. So, unlike its trendy cousin, programmatic SEO, where automation and data-driven magic work together in perfect harmony, problematic SEO is the chaotic, stress-inducing process where every algorithm update feels like it's a personal attack. And every client request is cryptic riddle wrapped in unrealistic expectations. So meron pa, in problematic SEO, your main tools aren't fancy AI-driven scripts or automation, which yung ginagamit sa programmatic SEO. They're well-worn stress ball, a gallon of coffee, and the ability to convincingly say, we're making progress. Okay. While desperately trying to figure out why Google hates you this week. So, Galing di ba? Lupit nung Ang galing ni pagka-define. ChatGPT doon. Bibigyan mo lang ng malupit na prompt ko. Napaka-witty talaga nitong to. So, yun yung pag-uusapan natin, yung problematic side ng SEO. Kasi, let's be honest, di ba? Halos lahat ng campaign may mga problema yan. Pero, depende sa level ng problems na meron yung mga websites. And also, yung campaign mismo kasi minsan kasama rin yung Google Business Profile. We have that saying, di ba? Not all websites are created equal. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon, yung mga problema. So, let's start, sir. Okay. Okay? Let's go. So, sir yung bigay tayo ng example ng mga pinaka-challenging na SEO campaign na nahawakan natin. Tapos, tingin mo bakit yun mahirap? Okay. Eto na agad yung tanong, no? Sa Oo, umpisa. bigat ka. Wala na paligoy-ligoy pa. Wala nang Tayo na natin. paligoy-ligoy. Okay. Hindi, actually, kaya ako din gustong itakal itong topic na to. Kasi, parang panlabas na rin ng stress. I mean, May gusto kong explore ka. yung mga problem din kasi na-experience natin sa mga campaign natin. Minsan, tayo na lang nakakaalam din eh. Unless may magtatanong na iba. Or Oo. Pero maganda rin na i-share to kasi balay mo ma-experience din nila to. Tapos makakuha rin sila sa atin ng idea kung paano nila i-overcome yung ganitong problem. Kasi sa pagtagal ko na rin ng pag-SEO, I think marami na rin ako na experience na challenging campaigns. For me, every new niche, every new websites na na-handle ko, basta bago siya, hindi, na-challenge ako pag ganun. Especially ngayon na medyo marami na rin tayong kailangang aralin na tools, like yung mga AI tools nga. At Yan, meron na rin oo. bago mga niche ngayon, hindi lang, di ba, dati lang, B2B, B2C, yan lang, agency. Ngayon, meron na rin mga yung mga crypto, mga Oo. AI niche, yung kunyari, digital printing or digital arts, mga ganun, meron na rin. Pagbebenta ng mga items using digital, tawag dito? Yung pag pinindot mo yung item, makikita mo na paano mo siya gagamitin, ganun. Pagbebenta ng mga furniture, pag tinignan mo, pwede mo na siya ilagay sa isang place para may idea ka na kung ano yung itsura niya. Yung mga May ganun. virtual no? May virtual mode na ng mga products. So, ayun yung mga niche na I think magiging challenging for me pag na-experience ko sila sa ngayon. Kasi wala pa talaga akong na-optimize na ganun so far. So, yung mga traditional e-commerce pa lang. So, ano yung pinaka-challenging for me? Ito yung mga recent at yung mga talagang nahirapan ako, masasabi ko.
number one na dito is yung currently na-optimize ko ngayon is booking engine niche. So yung booking engine, ano to, para siyang kalaban ni booking.com. Yan. Nila TripAdvisor, nila Klook. Ayan, kalaban niya yun. So itong brand na to, maliit pa siya and nandun pa talaga siya sa, I think, framework pa lang to yung ginagawa nila na system pa lang. Well, hindi pa nga ready yung website na to sa SEO optimization pero inaano ko na sila. Tinutulungan ko na sila o gina-guide ko na sila para alam mo yun. So ano yung naging challenge ko dito? One is wala pa siyang branding. As in wala pang searches, wala pang nag-search sa kanya, wala pang ginagawa sa social media, wala pang ina-upload sa blogs, ganun. Isa pa sa mga naging problem ko dito, walang QA dun sa system nila. Kumbaga marami pang bug. So ginagawa ko dyan, parang nagtatry ako as visitor sa website. Oo. Kasi try ko kung ano yung mga may experience kong bug. So yun, nire-report ko sa developer nila. May developer naman, pero yun nga lang, hindi na siya part kasi ng SEO pagka sinabi mong pagdi-debug or pagko-QA. Para ka ng project manager nun eh. Kasi diba? Parang application na sa loob yun eh, di ba? Yung inaayos nila. Kaya, Ayun. So, yun yung isa sa mga number one challenge for me. Aside pa dun sa yung sa pag-SEO naman na iba pa pala yung challenge ng SEO dun sa mga booking engine kasi kumbaga kung meron Google My Business optimization sa local SEO or mga local businesses, dito meron ding tinatawag si Google na booking merchant or Google verified booking merchant na kailangan part ka nun para mailagay ka sa mga listings na pag tinype ni kunyari, ano ba yung mga sikat na hotel dyan sa Manila? Yung mga Agoda, ganun ba? Hindi, yung mga hotel talaga. Hotel mismo? Okay. For example, si Marriott Hotel, di ba? Yan, sikat yan. So, kumbaga, bawat booking engine kasi, ilalabas yan. Meron kayong isang API na kinukuhanan yan. Nagkakaiba-iba lang kayo sa presyo. Ganun. I-adjust mo na lang. Pwede mong i-adjust. Nice. Tapos gagawa ka ng mga package para mas maging enticing para sa visitors. Ganun. So, yun yung unang aking naging challenge. Pangalawa yung B2B cannabis niche. Ito yung palagi kong pinopost na ginawa kong case study sa group. Kasi napaka-challenging nito nung in-optimize ko siya. Homepage lang kasi website niya nung time na yun. One pager. As in, wala siyang developer, wala siyang designer, wala siyang content writer. So, in-offer talaga namin yung lahat ng services namin sa kanya para optimize yung website. And eto, medyo naging successful yung aming optimization dito kasi nakapag-generate kami dito ng mga leads after 3 months ng optimization. Doon sa booking engine na sinasabi ko, ongoing siya. So, wala pa talagang result. Siguro ang masasabi ko na result, nagkakaayos na yung technical aspect ng website nang dahil sa service na binibigay namin. Kumbaga, nagkakaroon siya ng direction unlike before na developer lang nag-work, wala man lang idea sa SEO. Ganun. Okay, yung pangatlo naman is yung isa kong in-optimize sa payroll niche, payroll software niche. Ito naman, ang naging challenge ko dito, yung competition. Sobrang taas ng authority ng mga kalaban. Like mga .gov. Kasi pag sinabi mong payroll, ang kalaban mo dyan, mga tawag dito, mga minimum wage topics. Ganun. Or mga about employee topics. Yan. So, ang kalaban mo nga dyan, mga .gov, mga .edu, or mga iba pang organization. Website. Ayun. So, naging solutions naman namin dyan. Pinokus namin yun sa product-led content. So, instead na mag-publish kayo ng mga blogs na masyadong mataas yung competition, masyadong top of the funnel, masyadong nakadepende sa seasonality, why not mag-focus kayo doon sa product nyo kung ano ino-offer nyo para yun yung mas ma-market natin sa mga potential customers. So, yun yung naging namin. Ano yung gumawa kayo ng parang free trial tapos ginagawa nyo ng content around that? Parang ganun? Hindi. Mostly kasi nung in-audit ko kasi tong website na to, ang binibigay niya information, puro mga informational content na pag tinype lang ng user yung question, tapos pag nalaman yung answer, aalis na. Yung ganun. Wala man lang funnel na tipong, okay, paano ba gawin tong problem na to using our system? Yun, dapat. So, yun yung namin, naging approach namin dito. Tapos, after 6 months to, nagkaroon ng ng improvement sa kanyang
ranking tsaka leads. So nag-focus kami Nice. sa bottom of the funnel. Mm-mm. Yun yung Ganda, mga ganda. tatlong pinaka-challenging for me. Marami pang iba pero ito yung mga ma-share ko ngayon. Mm-mm. Nice. Mahirap yung sa ano. Ako parang personally kasi wala pa akong experience dun sa booking. So, parang gagawa ka ng search engine sa loob ng, ay, di ba may search engine na which is Google. So, gagawa ka ulit ng search engine dun sa loob ng Google. So, parang, parang challenge sa akin siguro if ever na makakahawak ako ng ganyan. Dapat may hahawakan akong ganyan actually sa sa Australia. Nakalimutan ko yung pangalan ng website. Pero ano naman siya, parang search engine siya for, tawag dito yung mga, nagbibigay ng mga service work like plumber. So, mga parang, ganun parang. ano hindi Airtasker may ganyan ata? ditong app dito eh. May Meron mga ba? app dito na ganyan eh. Dati ang alam parang kong, sa mga oo. services na, kunyari yung cleaning services, ganun. Oo, pero ano siya, isang malaking market, lahat meron eh. Plumber, electrician, lahat doon mo na siya makikita. Airtasker okay. ata yun. Nice. So, challenging yun. sobrang challenging. Anyway, yun. Yung sa akin naman, I'll share also some problems with regarding yun nga problematic SEO. So yung una ko yung pinaka siguro isa sa mga big accounts na nahawakan ko na parang medium player sila sa US. More on local SEO siya. Apparently, gumawa sila ng napakadaming kasi marami silang locations sa US, particularly in Texas area. So, ang problem is yung SEO nila before, puro virtual offices yung ginawa. And okay yun. And then running naman siya for quite some time, mga 2 years ata. And then umalis yung SEO, so ako yung pumalit. Tapos yung mga locations na to, hindi pa siya ganoon nagra-rank eh. Hindi pa siya ganoon nagra-rank. Tapos nung pumasok na ako, ang nangyari, after 2 to 3 months, napa-number 1 namin lahat sa particular keyword na tina-target namin. And then after that, na-report kami ng na-report. Like may nagsasuggest edit, tapos nangihingi ng ng parang permission na maging manager sila. So alam ko may negative SEO na agad na na in place. Nangyayari. Oo, nangyayari. Parang nire-report namin na ito. So at that point, so bigay ko na lang din agad yung naging resolution ko. So yung sa start pa lang ng campaign na nakita kong virtual office talaga sila. Kasi makikita mo agad pag inaudit mo yung Google Business Profile, wala silang signage dun kasi technically sila parang mobile brake repair company sila. So wala talaga silang physical location. Pupunta sila dun sa sa mga yung giging customer nila. Yun yung pupuntahan talaga nila. Wala silang physical location technically. So ang nangyari is gumawa sila ng maraming GMBs. In-explain ko na agad na this is against Google's rules, blah blah blah. Right off the bat, like nung umpisa pa lang nung nung campaign namin, in-explain ko na sa kanila explicitly na baka ma-turn down to sooner or later. It might work now, 'di ba? Pero in the long run, baka ma-report tayo. So binigyan ko na kagad sila ng ng warning. Parang ganoon yung ginawa ko kagad. Kasi yung mga Google Business Profile na nagawa is meron ng 3,000 reviews. Malaki yun. 1,200, 1,500 reviews yung ibang account nila. So, ayun. And then, it came a time na dire-diretso yung Google updates, di ba? So, Google don't want spammy Google Business Profiles, which is yung pag wala ka talagang, virtual address lang talaga yung meron ka. Spammy sa kanila yun. So, to-turn down nila yun. Di ba? Lalo na kapag may nag-report. So, yun, there come a time na sunod-sunod na suspend yung mga GMB profiles. And di man nila ako masisi kasi nga alam naman nila yun na nasabi ko na kagad nung umpisa pa lang. And we created a lot of strategies pa after nung na-suspend na lahat. Pero nag-try pa kaming mag-reinstate. And yung iba, pumayag si Google na gawing SAB, Service Area Business na lang. Oo. Tapos yung iba, tinry ulit namin i-reinstate ng merong physical address na. Pero hindi kumagat. So, ayun. Fair warning na lang dun sa iba na alam ko yung iba, na gumagamit pa rin ng virtual address o kaya PO Box, mga ganyan. O kaya meron kayong nilist na address kasama ng isa pang business. Tapos tawag dito, i-update nyo kunyari yung GMB nyo dun sa panibagong address niya, medyo mahirap na ngayon. So, it will work. Definitely, it will work naman for quite some time. Pero pag nahuli na kayo, doon na kayo mamamroblema. So, ayun, yung isang problem ko.
second problem ko, which I'm experiencing right now, para akong SEO consultant for a big digital marketing agency sa Canada, which handles dentist. So I'm handling around 50-ish websites plus GMB. So dalawa 'yon. Ang problem dito sa campaign na to, puro negative SEO, hindi pala negative, puro black hat SEO yung ginawa ng previous na handler. So kumbaga walang optimization na ginawa sa lahat ng website. Number 1 yon. Pangalawa, nag-build sila ng napakadaming spammy backlinks. So napakadaming backlinks na ginawa. Which is, misa kasi yung mga spammy backlinks, nakakatulong yan. So di ko sinasabi na yung mga Web 2.0, PBN, talagang completely hindi nakakatulong nga. Pero minsan kasi reverse yung effect niyan eh. So pag nakita ni Google na nagbi-build kayo ng ganyan, so it will affect the website. So buong website 'yon. Hindi siya hindi makapag-rank, walang tawag dito, walang ranking na nakukuha. Kahit na yung mga near me searches, hindi lumalabas talaga yung kasi 'di ba, yung sa local SEO nga, if ever na sinesearch yung particular na keyword or a particular na lugar, technically dapat kahit paano lalabas ka, 'di ba? So yun, di talaga. And nasilip ko naman yung GSC, wala namang manual actions, but I think isa yun sa mga dahilan nakakapagpabigat doon sa pag-rank up nung mga website. So halos lahat sila may ganun. And also, di rin nagalaw yung GMB, so isa pa yun. Walang nagawang optimization or anything dun sa mga accounts. So from ground up bali yung mangyayari, no? And itong may-ari nung agency wanted a result ASAP. Like sabihin natin for the 50 accounts dapat within 3 months for the 50 accounts matapos yun. Na may mga problema pa, kulang ako sa tao. Walang writer talaga, dedicated writer. Although may AI, so kailangan pa rin i-process ng tao for proofreading and whatnot. Wala ring tools na binibigay. So mostly ng tools ako pa rin yung nagpo-provide. So yun yung mga hurdles na meron. And kulang sila sa SEO knowledge. Yung buong team ng marketing. Ayun yung nakakita niyo na yung problematic SEO dito. Yun yung definition ng problematic. Yun, sobrang tapos sa'yo ipupukol lahat. Lalo na ngayon, 'di ba? Maraming Google algorithm update. So dapat 'di ba binibuild mo na yung branding mo eh. Kumbaga itong mga dental clinics na to dapat from the get go na build na nila yung kunyari, may nagse-search talaga kunyari Gabs Dental Clinic. Dapat may nagse-search talaga noon yung brand na yun eh. So itong mga to halos wala pa yung iba kasi bagong website pa lang. 'Di ba? Paano yung problem na yun is sobrang dami. Well, anyway, to give you a way on how to solve this kind of things na meron. Number 1, be honest lang lagi, no? Kahit na magalit sila sa iyo, be honest from the start pa lang na kapag nagkakaroon sila ng mga expectations na sobrang dapat 3 months ganito bla bla bla. Yun, maging honest kayo na at the same time sabihin niyo yung pwedeng i-expect nila, no? Like wag rin kayong mangangako ng number 1 something ranking position for whenever you start a campaign. So maging realistic kayo dun sa magiging expectation nila. And also tawag dito, maging honest kayo kung bumaba man yung rankings, wag yung itatago or nag-negative man yung traffic, so and so forth. So maraming bagay kasi kayong pwedeng i-report na makakapagpabango dun sa sa process or ginagawa nyo. Like, okay lang naman yung nangyayari lahat. Kapag hindi okay yung nangyayari, sabihin nyo rin din sa kanila agad. I know some of you will think about the job na meron kayo. So, yung position or whatnot, yung sahod, ganyan. So, siguro, nasa position lang din ako na kaya kong sumagot kapag may mga tinatanong sila, di ba? So, madaming problema, pero hindi yun dahilan para paging parang yes man ka lang na pag sinabi nila na dapat kasi ginagawa natin alam mong black hat yun. So di ka pa rin, doon ka pa rin sa sa lane mo na kung white hat yung gagawin mo, white hat yung gagawin mo. 'Di ba? Ngayon, may mga improvements naman na yung iba. So sa GMB mostly kasi sa GMB mas madali siyang paliparin kaysa sa website mismo kasi yung kailangan pa ng landing pages and copy or whatnot. So ayun, dapat meron din kayong process sa ganito. Kasi kapag wala kang process tapos tulad ng 50 yung hahawakan mo, 'di ba? Medyo malilito ka. So, one system that you can try is yung kunyari may mga course kayong kinukuha sa labas, hindi lang sa akin.
di lang kay Sir Gab, may mga course kayong kinukuha. If ever na may system doon, pwede nyong i-incorporate doon sa ginagawa nyo para sunod-sunod yung ano nyo, execution. And pinaka siguro bala ko lang right now on handling this magnitude of clients na sobrang dami is yung ano ko, yung siguro yung knowledge about SEO. Parang hindi naman deep knowledge kasi minsan aminado ako nagtatanong ako kay Sir Gab pag may mga problem lalo na kapag mga technical stuff. But ayun, dapat paghandaan nyo na kasi minsan magkakaroon kayo ng tawag dito, pagkakataon na mag-handle din kayo ng mga gantong klasing kliyente, di ba? Gantong klasing project na akala mo nung una, dun sa job description, ganito lang yung gagawin mo, tapos kinalaunan, di na pala yung, di ba, sobrang dami na yung gagawin mo. So, ayun. May masasabi ka ba dun, Sir Gab? Makatulog ka na dyan. Hindi, tawag dito. I think na-experience talaga yan. Lalo Mm-mm. na kapag yung papunta ka na sa ng career mo dyan. Pag Mm-mm. pa-middle na yung tipong pa 3 to 5 years na. Kasi dyan nag-explore ka na rin ng ibang ibang gagawin. And then Mm-mm. possible na nag-niche down ka or nag-improve, nagpapataas ka pa ng lead ng reach mo. So Mm-mm. marami ka talaga ma-experience. I think maganda yung mga example natin kanina na Oo. pwede nilang magamit, pwede nilang paano ma-overcome yung mga Mm-mm. problematic SEO. Yan. Kung meron kayong mga mas problematic pa dun sa sinabi namin or kung meron kayong mga problem about Ah, website, ganyan, sa mga groups natin pwede nyong i-post yun kasi sumasagot naman kami dun eh. 'Di mm, ba? So sa SEO workout and also sa oo. local SEO Philippines. Pati dun sa sa group ni Miss Angeline. So Mm. SEO tutorials nandiyan, lagi sumasagot si Sir Gab. Ako pag may time sumasagot din ako. Kaya pag may mga problema kayo, wag niyo sasarilinin, pwede nyong i-reach out sa amin, okay? Baka may makuha rin kaming baga spark of idea or kung ano man yan. Anyway, Sir Gab, may mga pagkakataon bang kinailangan mong baguhin yung approach mo dun sa tag dito sa project para makuha mo yung desired result? Kasi minsan 'di ba, may playbook ka na eh. Ako may playbook na rin Ah, ako eh. Pero may times ba na ganun, parang kailangan mo hindi kailangan tong baguhin kasi yun. Dito kasi depende din sa kung ano yung na-experience mong problem. Para sa Mm-mm. akin, dalawa kasi yung pinanggagalingan ng problem. Number one, pwedeng dun mismo sa campaign, like yung mga competition, yung mga Google Algo update. Pero Mm. yung pangalawa, medyo hindi natin kayang i-influence yung client side. Tipong kulang siya Oo. sa budget, ganun, o kaya kulang siya sa time para i-focus tong campaign para makapag-collaborate kayo, ganyan. So Mm. dalawang type, both problems could influence your process. So pwedeng mabago talaga. Example na lang na nangyari dun sa agency namin na tipong every every client may binibigay kami sa kanyang parang 10 hours of support na Mm. kung ano yung pwede niyang ipagawa sa amin. Kunyari may gusto siyang problem na medyo outside dun sa scope or outside dun sa goal, pwede namin i-accommodate as long as hindi lalagpas ng 10 hours. Ganon. So, nagiging problem namin kadalasan yung campaign namin na nakafocus kami sa isang goal, biglang mababago kasi may mas gusto yung client na ibang i-focus. Mm. Ganon. For example, sa link build, sa content, yung niche na gusto niya is B2B muna, tapos nag-add siya ng B2C nitong month na to. So, yung susunod na magiging mga suggestion namin sa content, magiging B2C. So, parang mahahati ngayon yung namin, yung strategy. Ano yung ginawa namin ditong approach? Yung sprint. In-implement namin yung SEO sprint kung saan binibigyan talaga namin sila ng timeline na eto, sa loob ng 3 buwan, eto lang yung focus namin. Wala na kaming, kumbaga, hindi na kami magpapadala kung ano man yung mga gusto nyong ipagawa sa mga susunod. Mm. So, dito, naka-align din yun sa goal na pag-uusapan nyo sa umpisa. Like, yung mga attainable goals, for example, 20% organic traffic sa loob ng isang quarter, ma-achieve nyo ba yun? Pag ganun, magpo-focus kami sa pagpapataas ng traffic. Mm. So, ano pa? Ano pa yung mga time na iniba namin yung strategy namin? Ako naman sa pricing madalas, naiiba yung strategy ko sa pricing kapag kapag wala yung madalas ko nakakausap sa kick-off call or sa discovery call na parang konti yung budget nila tapos ino-offeran ko sila ng mas maliit na package.
Yun. May binabawas Doon ka, ako no? doon ako nag-a-adjust. May binabawas akong time. Ganun kasi ako mag-strategize mag-offer ng service. Hindi ko sinasabi na, okay, per month, 1,000. Ganun. Hindi ganun eh. Parang nilalagay ko doon yung approximate time na pwede naming maubos kapag in-optimize namin yung website mo. Ngayon, parang Mm-mm. syempre, nasa isip nung client na, ang dami palang work na kailangan gawin. So, paano kapag ganito lang yung budget ko? Mababawasan namin ng kalahati din yung kung babawasan natin ng kalahati Mm-mm. yung price, babawasan din namin ng kalahati yung ano. So, magpo-focus lang kami sa mga high impact task na pwede natin gawin. Pero hindi guaranteed talaga na may result na katulad yung sa tamang presyo. Mm-mm. Ganyan. So, doon ako madalas na nag-a-adjust para lang maka-offer ako ng service, makapagbigay kami ng result. Ano pa ba? Siguro sa lately yung sa mga SaaS client namin, ang binago ko ng strategy is nagfo-focus na kami sa result driven Mm. SEO na. So dati Mm. kasi more on ang goal namin puro pagpapataas ng organic traffic, pagpapataas Mm. ng rankings, pagpapataas ng mga visitors, ng Mm. ganun. Ngayon, binago ko na goals na talaga like yung mga engagement. Mm. Pag-uusapan muna namin ng client kung ilan yung current, for example, SQL nila or MQL nila ng time Mm. na yon, qualified leads. Ilan yung mai-increase namin after ng optimization namin in 3 months or in 6 months. Ganon. Mm. So, mas Parang maganda mga para sa mm. akin, mas maganda yung revenue driven kasi yun naman talaga yung magpapa-move ng Mm. needle dun sa business eh. Mm. So, Tsaka makapagpabayad sa'yo. oo, kasi Oo. mamamonitor mo din. So, kumbaga, ikaw, as an SEO, ang hirap naman magsingil sa client kapag hindi naman talaga gumagana yung strategy natin, 'di ba? Mm. Parang at least Puro page nagigauge mo traffic din. lang. Puro Oo. page traffic lang, walang conversion. Oo, So, hindi oo. hindi targeted yung mga traffic na naibibigay mo. Mm. Yun, isa nga sa mga nagiging problem sa industry natin. Tawag sila dyan parang ano ba? Vanity metrics. Yun yung tawag nila. Vanity metrics. Kinoy nila. Pero yun nga, maganda yung sinabi mo, Coach Gab, about results driven. Dito rin sa SaaS company na pinapasukan ko sa full time, laging minomonitor yung MAUs, like yung monthly active MAU. user. Nung application mismo. Kasi kahit dun sa free, okay lang kahit na mag-free ka muna kasi sooner or later pag kinailangan mo yung paid version nung SaaS na to or nung ginagamit mong application, 'di ba? May time din na mapapa-purchase ka. So, yun yung which is good kasi tama nga naman yun yung nagdadrive ng pera. Di ba yung sa Canva kasi meron Mm. dyan, ginagamit ng iba yan, like yung mga graphic designer para kumita. Di ba may Yung ganun? iba. Mm. Binibenta Parang nila yung mga designs nila, di ba? sa Etsy, mga ganun nakikita ko Oo. usually. Tapos kapag syempre kumita na yung mga yun, that's the time na mag-a-avail na sila ng mga mas matataas na pricing. Oo, Diba? totoo. Tapos tawag dito, ayun, Canva is also mostly parang product-led SEO yung nabanggit mo kanina. Usually ng mga ginagawa na parang strategies doon is mostly ganun. And ayun. Anyway, marami akong naiisip na yung parang pagkakataon na binago ko talaga yung strategy ko. Yung iba hindi ko pwede disclose, pero yung iba, ito bigyan ko na lang kayo ng isang example sa client ko. Tawag dito, may time na gusto ko kasi after 7-8 months gusto mo nang magkaroon ka naman ng tawag dito backlinks para sa website. But they don't have a budget for that. Like, syempre, aminin naman natin, most of the times, kapag kailangan mo ng quick backlinks, magbabayad ka eh. So, wala silang budget for the link placement. Kasi may nilatag na ako na, kumbaga parang, ito yung playbook natin. Kukontak tayo ng ganito, ganyan. Kontak akong ganito, pwede magbigay ng links for us, blah, blah, blah. So, wala silang budget for that. So, ang ginawa ko na lang is, na-improve ko na dati yung traffic and yung optimize ko na rin yung mga contents nila. Ngayon, ang ginawa ko naman is, instead of pushing them for the backlinks, nakipag-collaborate na lang ako dun sa ibang vlogs na yung nagdi-discuss din ng same topic nung tawag dito ng niche ko. So meron kasing dun sa brake repair niche na hawak ko dati, meron silang mga particular vlogs na sobrang taas na. So nag-number 1 na. And may yung ibang niche na pwede kong i-connect doon
Like, ano bang pwede kong i-connect? Like, yung mga insurance sa automotive insurance. So, hindi siya part ng brake repair, di ba? So, yung mga indirect na niche na pwede Mhm. kong i-connect dun sa vlog content ko na number one, yun yung mga kinokontak ko. So, ang ginawa ko, parang link exchange siya of some sort. Ilalagay Mhm. ko yung link nyo dito. Tapos kayo, link nyo rin ako sa gantong article nyo. So, yun yung Mhm. ginawa ko dati. What else? Nag-focus ako sa link earning instead of link begging. Then, so yung una kasi parang nagbebeg, hindi naman nagbebeg, pero parang nagkakaroon kayo ng mutual understanding na link exchange kayo. Tapos ang naging second step naman doon sa pag-optimize ko ng tawag dito ng vlogs. Hindi man nag-interview pero nag-ask ako sa mga customer service nung client ko kung ano yung mga usual na tanong ng mga customers nung brake repair company. So, ang ginawa niya is nag-list siya ng yung mga questions talaga na yung sinabi mo kanina na pwedeng lumabas kagad sa sa tawag dito, snippet, 'di ba? Okay. Na pwedeng masagot kagad. So, ang nangyari is siguro mga out of 10, mga 6 na ginawa kong vlogs na ganun, Mhm. lumalabas sa snippet. And then after that, may mga passive backlinks na ako natatanggap. So, kasi nililink nila yung sagot na yun. 'Di ba? Ah. So, win-win para sa akin kasi hindi ko na kailangan gumawa ng backlink. Maganda tong result para dun sa client kasi hindi na sila gumagastos. Pero at the same time, let's be practical. May kikitain ka rin sana kahit papaano dun sa pag-create ng backlinks para sa kanila. 'Di ba? Pwede mong presyohan sana yun eh. Pero hindi ko Ah. na nagawa. But at the same time, yun, natulungan ko na rin naman na yung company. Kaya yun, panalo na rin kami dalawa. Kasi Mhm. kikip nila yung contract kasi nagkakaroon sila ng backlinks eh. So, ayun lang. Ayun, doon Yun. na bago yung strategy ko. Maganda yung strategy na yun, especially sa mga niche na hindi pa overpopulated or ay, hindi pa masyadong saturated yung Mm, competition. mm, Kasi ikaw pa lang yung pwede magbigay ng mga kakaibang sagot dun sa mga tanong na nasa featured snippets eh. Pagka lumabas ka kasi sa featured snippets, tapos nag-research yung mga tao na related dun sa ano na yun, sa topic na yun, ikaw na agad automatically lalagay nila dun mm. sa backlink, Oo, di ba? oo. Ganun. Makikita nila Ay, yung sagot dito nang galing eh. So, mm. Kahit ako rin na ganun din strategy ko pagka naglalagay ako ng mga external links. Kung sino yung mm. nasa featured snippets, yung siya rin yung nilalagay kong links. Usually, pag yung mga Give researcher din, credits. Yeah, give oo, credits. give credits or citation. Lalo na yung mga hindi naman direct na competitor, maglilink talaga at maglilink yan eh. Kasi syempre kapag gumagawa ka ng content, 'di ba? Outlink tsaka inlink nababasa lahat ni Google yan eh. Google. Kumbaga yung relevancy. So, ayun, yun yung naging technique ko. Yung mahaba yung natin, no? Sorry, may Dami mga example explanation pa. kasi. Oo, madami pa example eh. Pero ayun lang yung sa akin. Anyway, moving on, Sir Gab. Ano yung mga common SEO problems? Ito madami to eh. Common SEO problems that are important na ma-address kagad or Okay. yun nga. Mm. Yung bang tinitignan ko palagi na, like for example, di ko pa na-audit yung website. Pwede ko na siyang Mm. tignan mano-mano. Siguro bibigay ako example 3. Pero ito yung Sige. pinaka mahalaga para sa akin. No? Una is, ito, lately lang din kasi, yung branding. Dapat may magandang branding yung website na i-optimize mo pa lang. Dapat Mm. nakikita mo kaagad yun dun sa pagbukas mo ng website, pagbukas mo ng social media niya, pagbukas mo ng Google My Business niya, alam mo na kaagad na yung brand niya, siya yun. Kumbaga, Mm. kasi may mga na-experience ako dati na potential client, tas ang hirap kuhanin ng branding keyword niya dahil napakadami rin nila na gumagamit ng brand na yun. Minsan may konting lang, pagkakaiba yung Alteration. iba. Mm. O yung iba may LTD, yung iba may INC, yung iba may yung mga ganun. So, dito pag hindi mo kasi nakukuha yung branding keyword, parang ang hirap na agad mag-rank dun sa mga non-branded. Kasi 'di ba Speaking of, oo. Mhm. May question lang ako dyan, Sir Gab. Yung Oo. mga exact match, nagwo-work pa Oo. rin ba yung mga yun? Oo, Yung exact naman. match po. Mm. Oh, nag-work pa rin siya pero masasabi kong ingat lang din. Hindi lagi hindi sa lahat ng industry nagwo-work. Kasi Mm. makikita mo naman 'yan pag tinype mo. Ay, meron ako experience nito, yung boss ko dati, ang favorite niya talaga to na binibili niya yung mga exact match keyword brand domain tapos yung iba nga nung binebenta pa niya eh. Matalino kasi yun eh. Tapos lagi niyang ginagawa.
pag may bagong airport, for example, na magbubukas dun sa malapit sa area nila, bibili niya na kaagad yung ano nun, yung book, ano ba, parang book flight in, ganyan, in NAIA. For example, parang naka-ready na kaagad bago pa magbukas yung airport. Nangongolekta So, ng oo. domain. Usong-uso kasi yan dati, yung exact match Mm. domain. Ngayon, meron pa rin ako nakikita na medyo nagra-rank pa. Lalo na pag hindi masyado mataas yung competition. Yan. So, okay pa siya sa ganun. Pati naman sa GMB, minsan, di ba, sinasabi ni Google, bawal daw ilagay yung exact match dun sa, along the name. Pero may mga nakikita pa rin ako na nagra-rank kahit na Hindi lang nandun yung nare-report. o hindi lang nare-report or hindi lang Oo. talaga mapakailaman pa ni Google kasi kumbaga legit naman talaga yung business. Ang problema lang, yan, sketchy yung pag-add nila ng business name. So, hindi ko sinasabi na Manipulative. gawin nila yun Ang sinasabi ko lang, nakita ko nagra-rank pa rin yung mga ganun. Hindi sila basta-basta na aalis. Pero may chance na maalis din. Di ko lang alam kung kailan. Anyway, yun yung unang common problem. Dapat maayos na branding muna bago mo siya i-optimize sa SEO. So pag wala, mag-strategize ka na kaagad paano to. Kasi pagka nag-target ka na kaagad dito ng mga non-branded keywords, parang mahihirapan ka kaagad eh. Kumbaga ngayon, para sa akin, mataas na ranking factor yung branding na kahit papaano may brand search term ka na dun sa Branded service mo. search. Unless, pag ganun kasi parang baka ma-flag ka as niche websites na wala man lang, na hindi ka legit web business talaga ni Google. So, yun yung mga naapektuhan ng HCU nung September. Ganun eh. Wala sila masyadong branded keywords. Okay. Ano pa yung pangalawa? Para sa akin, lagi ko tinitignan yung keyword intent. Kumbaga, pag nakita mo yung tinatarget niya sa homepage na keyword, tapos for informational keyword pala, kumbaga, palitan mo na kaagad yun ng commercial keyword or depende kung ano yung ino-offer na service or parang product nung client mo. Palitan mo na kaagad, tignan mo agad yung intent. Baka kasi nagpaparank siya sa hindi tama na keyword. So, yun. Pati na rin sa blog, vice versa. Baka nagpaparank siya, ang nagrarank pala kay Google, mga Service page. service pages, commercial pages, tapos ikaw, pinaparank mo blog. Hindi ka talaga magra-rank dun. Diba? Isa sa mga problem yan. Na hindi rin naman ito nakikita ng mga tools. Kumbaga, walang tools ewan ko lang may tools ba na ganito? Siguro si SEMrush lang, nagbibigay siya ng kung ano ba, informational or commercial. Pero yun kasi nakabase lang yun sa CPC CPC data. Pag may CPC data, nilalagay niya na agad na commercial. So ngayon, ikaw as SEO, i-verify mo syempre kung talaga ba na ganun yung intent. Tapos pangatlo, para sa akin na nagiging common problem ng mga, especially sa mga nag-start, yung competition, hindi na nila masyadong tinitignan. I mean, pagbaguhan kasi talagang kahit na sobrang taas ng competition, minsan itatry mo pa rin iparang kasi hoping na magrarang ka doon. Pag ganun, parang masasayang lang yung budget ni client. Ang pinakamagandang strategy dito, katulad ng mga nabanggit natin dun sa recent episode natin, yung how small brands can win dun sa mga big brands. Ayan, may mga strategies tayong binigay doon na pwede mong gawin kapag small brand ka pa. So, wag mong pipilitin na na small brand ka pa tapos lalabanan mo na agad yung mga like si Lazada, sila Shopee. Wag mong gagawin 'yan. Ang magiging para kang kumbaga sa pag-exercise, para kang nag-ego lifting noon eh. Nilabanan mo kaagad or binuhat mo kaagad yung hindi mo kaya. So, mag-start ka dun sa mga mas maliliit na competition or ibang angle. Ayun yung 3 common SEO problem ko. Siguro magbigay din ako pero yung not so SEO problem, more on the, albawa, yung client side. Sa client side, may mga problem din talaga sa clients pag minsan. Madalas nga sila pa yung mas problematic eh. Oo. Sa kanila talaga yung problematic SEO client dapat may ganun sa dulo. Pero yun nga, dun sa sa mga problems sa SEO, dapat may a deep understanding na talaga kayo on how search works. So yung mga sinabi kasi ni Sir Gab, marami pang problem actually sa on-page. Madaming on-page issues. Di natin kailangan isa-isahin yan dito. Technical issues, off-page SEO, may mga problem din sa mga content, so on, so forth. So, if ever na meron kayong, yung mga naiisip pang issues, marami yan, mag-research na lang kayo sa Google. Ahrefs, maraming dyan maraming resources for that.
So, di na namin siya may isa-isa. Pero yung mga sinabi ni Sir Gab, mga top level yun na nagiging problem talaga within the campaign. So, yung sa akin naman, mostly for client, madalas ko napapansin na nagiging problema yung high reliance nila sa paid ads. Hindi ko, yung mga tropa natin sa paid ads, tropa tayo di tayo magkaaway dito, walang SEO versus PPC dito. Ang nagiging problem lang is sa lahat ng campaigns, kunyari, nung client, paid ads lagi yung pinagtutuunan niya ng pansin. Like, doon na pupunta lahat ng budget. Problem siya in a sense na kung maliit lang yung budget for SEO, di ka gano'ng magkakaroon ng legroom para gumalaw. Yung mga tools na kailangan mo, number one, kung kailangan mo bang i-outsource yung ibang bagay kasi isa ka lang naman, 'di ba? Kung marami kang kailangang ipaayos sa technical side, so hindi na mabibigyan ng pansin 'yun. Kasi nga mas gusto ni client na doon sa paid ads. Kailangan mo siyang i-educate dito kung ano yung importance ng pagsamahin yung SEO at paid ads. Number two, nakikita ko bukod sa paid ads yung gusto ni client. Yung clients gusto kaagad instant result. So, kailangan magkaroon sila ng knowledge about this. Ikaw as an SEO, ikaw dapat yung knowledge transfer sa kanila. Magbigay sa kanila ng idea, ano ba yung SEO, ganito, ganyan. So, ang pwede nyong gawin dito for knowledge transfer, meron akong pinopost sa local SEO Masterclass na updates. Like, yung mga pwede nyong basahin or mga Google updates every week. So, bukas meron to. Ano ba ngayon? Sunday. So, Monday, yan, nagpo-post ako doon. Pwede kayong kumuha ng, kunyari, about algorithm update doon. Tapos, i-explain nyo sa kanila ng kung bakit expect nyo na bababa yung rankings ngayon, ganyan, so on and so forth. Para magkaroon sila ng idea kung ano ba yung nangyayari ngayon. No? Especially right now, yung algorithm update, sobrang dami, sunod-sunod eh. So, kayo na lang yung mag-educate sa kanila. 'Di ba? Lalo na pag gusto na ng instant result. Lagi yan eh. Siyempre, sino ba naman yung ayaw na magkaroon kagad ng result yung binabayaran nila, 'di ba? So, ayun. Pangatlo, na na-experience ko kasi ako wala akong web dev eh. Minsan or madalas pala, tinatanong ko kagad sa client if may web dev sila or may content team ganyan. Napapansin ko yung mahabang turnaround time ng request. Like may papabago akong ganito, ganyan. So, usually lang na-experience ko is, kunyari, yung client din matagal mag-decide, like sila yung subject matter expert, may pinapacheck ako na content, ang tagal bumalik sa akin, di ba? So, yun, i-poke nyo lang lagi na i-poke. Tapos, i-message nyo kasi nakasalalay din sa inyo kung paano yan, tawag dito, mag-move. Kasi kung di kayo mangungulit, di ba? Sinong mangungulit sa kanila? No? So, yun, kulitin nyo na sila ng kulitin. Ano pa ba? Ito, Sir Gab, di ko alam kung problem to. May mga website kasi na hindi pa talaga ready for SEO. Di pa sila naka-prime for SEO. Kumbaga, yung sinabi mo kanina kasi na-realize ko lang about branded search. So, hindi pa sila talaga nasa-search sa Google. And at the same time, although may budget sila, oo. Pero tingin ko, sa SAS ko to usually nakikita, yung mga startup, Okay. parang ang ang pinaka strategy na nasa isip ko is for them to build audience dun sa mga, kunyari, kasi nakikita ko to usually, di ba nag-a-AppSumo tayong dalawa? So, nakikita ko na may mga SaaS company na nagbi-build muna sila ng audience through that, kunyari yun, AppSumo, kaya Crunchbase, tama ba? And other platforms pa, like maingay sila sa social media muna, tapos papakita muna nila yung mga, tawag dito, mga functionalities ng application nila bago sila mag-launch ng parang SEO campaign. Minsan pinagsasabay nila kung kaya talaga ng budget nila. Pero yun, may mga website akong tingin ko na hindi pa prime for SEO campaign. Gusto ko ay rebat mo ko dito, sir, if ever na meron kang idea. Well, talagang may mga ganong cases, no? Actually, yung kaninang sinabi ko na example dun sa pinaka-challenging, yung sa booking engine, although booking engine siya, pero kumbaga B2C siya, pero I think hindi pa rin talaga siya pasok sa SEO. Hindi pa siya yung prime para mag-SEO ngayon. So lagi ko sinasabi dun sa client na I think kailangan nating i-post tong campaign namin. No? Kahit nasasabihin ko yun para mawala siya. Pero mostly pag sinasabi ko yun, na nagiging honest ako sa kanya, lalo pa siyang gusto niya na sige, continue lang natin SEO na to. Kumbaga dyan ka lang, i-guide mo kami sa mga dapat namin gawin. Parang ganun yung message eh. Pero yun yung naging challenge sa akin. Pero ang nagiging strategy ko ngayon, talagang tinutuloy ko lang and kahit na napakahirap, mahirap siya in a way kasi kailangan medyo may idea ka dun sa tool. May idea ka rin kung paano siya i-optimize para magre-research ka talaga. Yun yung mga challenge akin. Ngayon sa SaaS, talagang yung agency nga namin, ang mas gusto niya medyo nasa middle na siya eh. Kumbaga, na-build na yung brand.
na-build na yung may konting links na. Tsaka pa lang namin siya ngayon i-SEO para mas mapataas pa yung organic traffic, mas maparami pa yung mga visitors tsaka yung mga gumagamit ng tool. Tama ka doon. At malaki rin ang effect kapag tinigil mo yung ginagawa mo. Tulad ng example mo kanina na pagpapakita ng tool mo, paano siya ginagamit, paglalagay sa AppSumo, paglalagay sa ito pa isa yung sa YouTube, pagpapakilala mo sa mga YouTube social media yan YouTube ads or YouTube videos. Dapat tuloy-tuloy yan kasi ayaw mo na parang yung trend mo sa brand name na every year pababa. Ibig sabihin, hindi ka na nakikilala ng mga tao or nung una ka lang kilala kasi marami kang ads, nakikita ka nila sa kung saan-saan na kumbaga may reach ka talaga. So, agree ako dun sa sinabi mo. Nice. Especially sa mga SaaS. Well, kasi nagko-compound lahat ng ginagawa mo over time. So, dapat, yun nga, kung, may mga ganun no? May mga cases na kahit na napataas mo yung rankings nila, napataas mo yung traffic nila, bibitawan ka pa rin nila. No? I-ghost ka nila. Hindi, bibitawan ka nila. Kasi siguro budget cut or whatever. Siguro problem din yun. Problematic problem SEO. yun. Kasi may mga budget cut usually yung mga businesses and usually ang naka-cut off lagi as sa experience ko SEO kasi long term yung yung trajectory ng result natin so siguro sa problema yung pag may budget cut wala kang magagawa doon technically wala talaga magagawa doon. Tsaka parang iniisip nila kasi na kapag tinanggal ko yung SEO ng ilang buwan for now tutuloy-tuloy pa naman din kumbaga andyan pa rin naman yung may residue pa yung ginawa mo kumbaga ganun. Ang malas nila diyan kapag biglang nag-update core update di nila alam gagawin kasi wala kang SEO. Or hindi mo sila mag-guide kung ano dapat nilang gawin, 'di ba? Kung anong adjustment sa strategy. Yan, walang walang solution doon kapag magkakat talaga sila. Ang pinaka-solution doon is yung mga nagawa mo nung una. Like naging honest ka sa kanila. Yun yung sinasabi ni Sir Gab kanina, naging honest siya kagad on the get-go. Tapos kinip pa rin siya, 'di ba? So, yun, maging honest ka lang sa work mo and pakita mo sa kanilang alam mo rin yung mo. You know your shit. Ay, sorry sa word. Pero you know your your craft. Yan. Hindi ka basta-basta. Siguro last na lang is sa mga problema rin. Kung yung kanina walang alam sa SEO yung kliyente. Ito naman yung may marami ng alam sa SEO. Masyado na matalino. Masyado ng maraming alam bata. Ayaw nila magbago, ayaw nilang baguhin yung mga shady tactics na ginagawa nila before. So ang hirap din i-penetrate nun. Pero educate nyo lang na educate kasi sooner or later lalambot din yan lalo na pag nakikita nila na ipinipilit nila yung gusto nila and at the same time wala namang result na nangyayari. So ako sumusunod ako kung sige ito yung gusto mo pero don't blame me if kung ano yung mangyayari dito. So pwede nyo silang sundan doon or pwede nyo rin sabing stop, alam ko itong ginagawa ko, hinire mo ako para sa position na to para gawin yung trabaho ko, let me do my job. Ako minsan ganun yung nangyayari kasi kapag pwede ka naman mag-pushback at some point. So, ayun, medyo madami na yung mga problemang binigay namin. Example ng problemang binigay namin sa inyo. So, yan. Asa na ba tayo, Sir Gab? Yan, okay. Nagiging worth it ba ang pag-accept nitong, yung mga challenges na to, nagiging worth it ba sa, tingin mo, Sir Gab? Natanggapin tong mga to? Oo naman. Sa akin, ever since yan naman yung lagi kong sinasabi din na the more na na-challenge ka sa campaign, the more na natututo ka. Kasi kapag masyado ka naka-focus lang sa comfort zone mo, kunyari, nasa content writing ka lang, naka-focus ka sa content writing, ayaw mong anuhin yung ibang aspect, hindi mo siya may offer as a service. Although, malaki kita ng mga content writer. Yung sinasabi ko yung knowledge sa SEO, pati na rin kapag hindi ka nag-handle ng mga mahihirap na campaign, laging gusto mo lang yung madadali lang na madaling iparank, wala masyadong competition, di mo masusubok yung yung knowledge mo pag ganun. Magiging built for the kill ka, Yan yung naging pinaka foundation kung bakit ako siguro naka-experience na ng iba't ibang client, iba't ibang niche. Kasi gusto ko yung challenge lagi. Kapag na-feel ko na, challenging to, pero may laban naman, go ako dun. Pero pagka challenging pero walang laban, na lang muna siguro. Park mo muna yan. Pag winay mo yung na wala rin naman palang tawag dito. When you say laban, kumbaga may success rate ba? Yun ba yung ibig mo sabihin, sir? Pag na-analyze mo na yung competition, kapag nakita mo yung business niya, okay naman, may
maganda yung services niya, ganun. Kapag kasi nakita mo yung services tas hindi naman ganun kaganda or medyo sketchy, bakit mo pa i-SEO? I mean, 'di ba? Mm-mm. Para ka ng ano nun. Yun nga, kaya tayo napunta dito sa white hat. Dati kasi nagba-black hat din ako eh. Nung doon ko Mm-mm. nakita na pagka nag-black hat ka, minsan kahit hindi maganda yung service na ino-offer nyo, ine-SEO mo pa rin. Mm-mm. Ngayon, na syempre, pag nalaman naman ni Google yun, matatapos na yung ano mo doon, yung ginagawa mo doon kasi mape-penalize na siya, ganyan. Oo. In the long run, ano rin no? Mm. Magbabackfire din talaga. So, ayun. Ako naman, kung worth it ba i-accept yung, kahit na yung ito nga, yung sa dental clinic, alam ko na yung magiging problema kasi nakita ko na kagad yung mga websites, yung discovery call pa lang. So, tinanggap ko siya kasi tulad ng sabi mo, opportunity siya para sa akin na i-showcase Pag-grow. din yung, oo, bukod sa grow, kasi tawag dito, may opportunity talaga to grow dito kasi sobrang daming complexities ng campaign na to. But at the same time, ma-showcase ko yung ano ko, yung skills ko on handling this. Hindi ko Mhm. sinasabing showcase yung skills sa kanila din Yung sa sarili ko na lang din na may alam na ba ako sa ganito? Like yung mga years na dumaan. Kumbaga may gusto kong patunayan sa sarili ko. Also, it can also be a parang case study soon Ayan. kapag naging successful Successful. itong ginagawa namin, optimization side and everything, writing landing pages, blogs, etc. So, yun. Tingin ko rin, dun sa case studies na magagawa ko, or yung sa mga sinishare ko na lang din, builds a reputation sa akin as an SEO practitioner. And also, reputation dun sa mga colleagues ko. Kasi alam din naman nila na parang mission impossible yung ginagawa namin. But I'm giving them everything that I got. Kahit na yung mga tools na meron ako, sinishare ko na lang din sa kanila for free. And I'm building system dun sa likod ng agency for them to strive. Kasi nakadepende rin dun yung sahod nila. 'Di ba dun sa agency na yun. So I'm still helping them. Nakaka-build ng reputation yun sa akin and at the same time natutulungan ko rin sila. Magbigay na lang din sir ako ng disadvantages para dito sa nangyaring to. Like yung sa akin, yung sa agency na yun. Siguro ang number one ko is yung opportunity cost. Kumbaga Mhm. dapat nakaka-handle pa ako ng ibang kliyenteng mas premium siguro yung mababayad sa akin. Pero nandito ako sa kanila. No, hindi ganoon kalaki yung pay eh. So, i-reveal ko na rin na hindi ganoon kalaki yung pay. Pero, gi-stay ako dahil dun nga, may gusto rin ako patunayan sa sarili ko. But, the opportunity cost is high kasi dapat ibang client na yung nahawakan ko eh. 'Di ba? Na baka mas premium yung yung bayad. And siguro add ko na lang din is yung increased stress. Minsan nai-stress ako mapagbardagulan dun sa mga stakeholders nila. And also dun sa may-ari kasi ang hirap ipaintindi sa kanilang hindi na gumagana yung mga tactics nung 2002 sa ngayon sa 2024. So may pinipilit kasi siya. Isa siya doon sa mga example ng hard-headed eh. Na alam ko yung SEO ganito bla 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 bla, dapat ganito yung ginagawa natin. Pero at the end of the day, kapag pinipilit ko yung gusto ko na ito kasi yung alam kong mag-work para sa atin, sumusunod naman siya. 'Di ba? So ayun. Ganun din. Wow, ulit na I mean, mataas yung rewarding no? Rewarding kapag yung after ng pag-uusap nyo tapos na ipilit mo yung sa'yo kasi mas may basis ka kaysa sa mga sinasabi tsaka mas nila. may sense kasi yung sinasabi ko sa kanya. Ah. So, for the longest time, alam mo pala yung SEO, paano tayo napunta dito? Bakit tayo naglilinis ng kalat ng handler mo Mm. dati, di ba? So, ayun, ayun yung Anyway, nandito na tayo sa last part ng Mm. kwentuhan natin. Siguro i-wrap up na natin lahat, sir. Yun, ano ba dapat yung mga ginagawa ng SEO professionals kapag challenging yung campaign? Nagbigay lang tayo, although madami na tayo nabigay na idea sa kanila, siguro i-summarize na lang natin yung mga nasabi natin kanina. Mhm. Ako sa akin, strategies para hindi kayo masyadong ma-stress or Mm. para kung nandyan man kayo sa situation na ganyan, na experience nyo, ito yung mga pwede nyo gawin. Una is don't panic. It's organic. It's organic traffic. Hindi, wag kayong magpanic sa sa mga problems kasi madalas dun kayo hindi makapag-isip kapag medyo na-stress kayo. Iba kung ano-ano yung ginagawa nyo o kaya nakikipag-usap kayo sa client na medyo stress, dun din kayo magkakaproblema. Ang pinaka maganda nyong gawin siguro dyan, mag-set kayo ng goal na per client, ito yung dapat kong gawin na tong week na to, ito yung kailangan kong i-achieve. Para mas maganda kasi yun na meron kayong kahit papaano nagagawa sa loob ng isang buwan kaysa yung wala talaga kayong ginawa.
na parang procrastinate na lang kayo dahil mahirap yung campaign, 'di ba? Dahil mahirap kausap yung client, ganyan. Second is continuously mag-add lang kayo ng knowledge kasi ito yung magtutulong sa inyo para masagot yung mga problems nyo sa future. Kasi kahit ako, sabihin ko Importante yun. na, kahit ako naman na hindi ko pa naman talaga lahat na experience, no? Minsan may mga simpleng bagay na napakadali lang pala, nahihirapan ako kasi hindi ko pa Mm-mm. siya na-experience sa umpisa. So, nung pagka-research ko, dun ko lang nalalaman yung mga ganong bagay na, okay, ganito pala yon. So, that's the time na nagkakaroon na ako ng realization, nagagawa ko na Mm-mm. maayos. Pangalawa, ito naman sa client side, lagi nyo lang improve yung communication nyo sa client. Kahit na sabihin yung napakahirap na nung campaign, maging honest lang talaga palagi. Mm. Mm-mm. And siguro magbibigay din kayo kahit papaano ng ng expectation nyo na kahit na mahirap, kailan ba? Ilang weeks ba or ilang months ba, ilang years ba dapat matapos to or dapat Mm-mm. magawa nyo yung bagay na to? Kasi hindi rin naman maganda yung sasabihin nyo lang mahirap pero kumbaga wala namang idea yung client kung kailan nyo magagawa or paano nyo may improve yung website niya or business niya. Dapat kahit papaano meron din kayong forecasting na tinatawag. So, mahalaga yan. Ano pa, kung nandyan na kayo sa problema nyo at hindi gumagana yung strategy nyo, pinakamaganda nyo gawin, i-re-evaluate nyo yan. So, paano nyo siya magagawa yung pagre-re-evaluate ng strategy? Una, tignan nyo muna pwede nyo gawin, tignan nyo yung competitor, anong ginagawa nila. Tapos, pwede nyo i-align doon kung ano yung mga ginagawa nyo rin or mas i-improve nyo pa. So, para magkakaroon kayo ng idea. Kasi minsan, nafe-feel natin yan, nai-stuck na tayo Mm-mm. sa campaign natin. Kaya lahat na ng strategy ginawa na natin. Nag-link building na tayo, nag-technical SEO na tayo, nag-content writing na tayo, pero hindi nyo pa rin nai-improve yung traffic. Pinamaganda, mag-competitor check kayo. O kaya Mm-mm. mag-experiment kayo ng mga bagong approach na nakikita nyo sa ibang niche. So, pwede nyo siyang itry. For example, nasa SaaS kayo, tapos dun sa nakita nyong case study, nasa e-commerce siya, baka pwede. I-analyze nyo mabuti, baka pwede rin tong gumana dun sa strategy nyo. Pero kailangan i-test yun. Kailangan ng approval ng client kapag may itetest kayo. At dapat may case studies din para alam nila na meron kayong pinagbasihan, hindi nyo lang basta-basta ginawa, gawa-gawa lang. Okay, Mm-mm. siguro yung panghuli na lang, seek external insights. So, pwede kayong Yan. magtanong sa Oh. mga mentors nyo, pwede kayong Mm-mm. magtanong sa mga kilala nyong SEO din na expert pagdating dun sa aspect na yon ng SEO. Mm-mm. Tapos, yung sa colleagues nyo, pwede rin kayong magtanong dyan kasi Oo. mas maganda may ka-brainstorm kayo palagi Mm. Baka para may mga nag-o-overflow insights yung idea nyo. silang ano 'di ba? May mga insights silang maibigay sa na akala mo hindi yun yung solution pero pag inexplain nila, may ganun no? Minsan nasa mukha mo na pala yung solution. Mhm. Tapos ibang tao pa yung makakapag-explain sa ng mas maayos. May ganun na moments minsan Kaya ayun nagsisik ako lagi ng yun nga help din. Yan sa'yo, Sir Gab, pag may mga questions din naman ako. Kaya yun, maganda yung last part mo, sir. Okay. Yun. Hindi, sige, bigyan na ako ng konti. Konti lang sa akin. Siguro ang pinaka-tip ko lang sa inyo, isa lang naman yung sa akin. Maintain nyo lang yung positive mindset nyo. No, kahit na maraming algorithm update, focus lang kayo dun lagi sa makokontrol nyo, yung campaign nyo. 'Di ba? Wag nyo nang sisi sa lahat like ayun, may algorithm update na nga ganyan. Tapos nape-pressure pa kayo, 'di ba? O mag-ano lang kayo tawag dito. Huwag kayong masyadong ma-pressure sa lahat ng bagay kasi tawag dito hindi naman mauubos din yung kliyente. Although may mga talagang kliyente na sobrang hirap kasama. So dapat magkaroon lang kayo lagi ng pananampalataya yan na magiging okay din yung lahat. And especially ngayon sa mga nangyayari sa Google, medyo nag-aalburuto siya, 'di ba? Positive lang tayo lagi. Kaya nagsisend din ako ng mga positive or good vibes na mga messages sa or posting dun sa group natin dahil yun nga medyo mahirap na yung SEO ngayon, 'di ba? Papahirapan pa ba natin, no? Stay positive lang. Dito kami ni Sir Gab to lead you and if may mga questions nga kayo, just message us or dun sa mga Facebook groups natin. So yun, guys. Tapos na naman yung kwentuhan natin for this day. May mga announcement ka, Sir Gab? Wala naman? Well, siguro pag na lang yung mga nakikinig sa atin, kapag gusto nyong ma-shoutout, post nyo sa group natin, no?
Ayan, para pwede. kasi nakakapagdagdag ng motivation 'yan sa amin na oy may Mm. nakikinig pala sa atin, no? Parang Oo nga, no? may Yung mga natutulungan recent, pala tayo. nakakatuwa. May mga nagpo-post about sa recent kwentuhan namin eh. So, ayun. Pasensya na kayo sa boses namin, no? Kaya sa mga tawanan namin. Minsan kasi di namin mapigilan tumawa eh. So, Post nyo salamat. lang nang i-post Mm, yan. Parang din, tulong sa amin makapag-reach pa tayo ng maraming SEO na gusto ring mm, sumali dito sa matuto. community natin. Oh. Tsaka matuto. Ayan. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe. Yeah, kalo mo vlogger. Sa YouTube meron na tayo SEO Kwentuhan podcast sa tawag Spotify. dito, Spotify. Grab yung nasa isip ko. Spotify. Yun din kasi yung logo eh. I-follow nyo kami sa Spotify. Yung website din namin kung gusto nyo bisitahin. And also yung mga Facebook group namin kay Sir Gab yung SEO workout and also yung sa akin local SEO masterclass. So, yun. Hanggang sa muli. Wala nang announcement. Okay na? Okay Okay na. na, sir? Okay, Okay hanggang na. sa muli, guys. Paalam. SEO Kwentuhan signing out. Bye-bye. Bye-bye.